Worth the wait. Again, uulitin ko, worth the wait. Ito po yung mga kataga na masasabi natin na kapag ka may pinagkahintay-hintay kang pagkatagal-tagal and then nasa kamay mo na, worth the wait. Hindi ba? Halimbawa, you ordered something from Shopee or Lazada, Carousel and all that, Name the platforms, bahala ka na kung gusto mo. Hinintay mo yung product na yan, pinaka-desire mo yan, no? Na produkto, in-order mo ngayon, may pera ka, nagkaroon ka ng pera, in-order mo. Tapos ang problema, medyo malayo sa destination mo. O, halimbawa, manggagaling pa yan, in-order mo, manggagaling pa yan ng Cebu. O, tapos, alam mo medyo matagal yung pagdating dito sa Maynila, di ba? Pero, nung dumating na at nasatisfied ka, worth the wait. Hindi po ba? Alam po ba ninyo yun? Matagal man, pero worth the wait naman din. Okay. Pero ang masaklap ito, hinintay mo from Cebu, papunta rito sa atin sa Maynila, pagdating naman dito sa Maynila, nakita mo, ang pangit naman pala. Hindi yun worth it. Yun ang palpak the wait. Palpak na. Naghintay ka pa ng matagal. Para kang na-devour, di ba? Something like that. Pero ano po bang ibig sabihin ng worth the wait? Kung titingnan natin sa biblical perspective. Kasi ito po yung mga bagay na unang-una, itatanong natin sa ating sarili, ano ba yung hinintay mo? Okay? Most of us, mostly, hinihintay natin siyempre, sabi ko nga po kanina, yung magandang break sa buhay. Which is not bad. Naghihintay tayo ng magandang promotion, binigay mo lahat sa isang company. Tapos ang masaklap po nito, I talked to someone na kakilala namin some years back at hindi rin naging magandang kanyang experience doon sa company na kanyang pinagbigyan o pinaglagyan ng kanyang loyalty or dedication, no? Dahil hindi maganda yung mga resulta na nakuha niya. Especially, hindi man lang siya na-promote, sabi niya. So, mga bagay na unfair. So, kaya ang tanong ko, kung worth the wait, ano ba yung mga hinintay mo? Itong sasabihin ko po sa inyo. Pero if you wait for Jesus, yes, worth the wait yan. Si Jesus, alam ninyo, ngayon hinihintay natin siya. Dahil anytime now, ira-rapture po niya ang church. Alam niyo po ba sa dami ng mga nangyayari ngayon sa mundo? Anytime now, rapture na po. Hindi po ako nagbibiro. Kaya lang, hindi po ako yung tipo ng taong magpapaulan ng mga messages. Rapture na, puro end times. Nakakabahala rin po yun. Pag puro end times ang pinapaulan mo ng mga preachings mo, baka hindi mo na i-preach yung pinaka-importante. Ano po yun? Kaligtasan ng mga tao. Salvation ng mga tao. They have to know Jesus before it's too late. Diba? So, yan ang passion ko. Naway ang mga tao, makilala nila si Jesus habang hindi pa huli. Hindi po ba? Ngayon, we're waiting for Him sa rapture. Na anytime now, mangyayari na po. Okay? Pero alam niyo po ba, sa Bible, meron pong isang lalaki na nangangalang Simeon na hinihintay din niya si Jesus. Pero iba yung tawag dito, iba yung, paano ko ba sasabihin to? Iba yung paraan ng paghihintay niya. Siya po nagbabad siya sa templo, sapagkat yung kaibahan, itong gusto ko sabihin, ang kaibahan ng paghihintay ni Simeon sa atin, tayo inihintay natin yung second advent niya, o yung irarapture na po tayo, no? Kumbaga yung pangalawang pagparito na niya. Pero itong si Simeon, hinihintay niya yung first coming. Mas mahirap po yun. Sapagkat, ito po, tapatin ko po kayo, no? Sa pag-aaral ko na rin po ng Biblia. Kaya nga po sa Biblia, alam niyo po ba, itong Malakias, ito yung pinakahuling aklat ng Biblia. Papunta rito sa Matthew, ilang daang taon po yung lumipas na yan. Yung pagitan na yan. Ito po yung mga silent years na tinatawag. Ibig sabihin po, during that time, karamihan ng mga Hudyo natabangan na sa darating na tagapagligtas o Mesiyas nila. Diba? Natagalan na. Parang hindi niya yata darating. Parang, alam niyo po ba yon? Parang marami na naging cold. Dati,
masyado silang eager. Darating ng Mesiyas, darating ng Mesaya, no? Darating ng tagapagligtas. Pero, nung mga lumipas pang mga panahon na medyo hindi pa dumarating talaga, hindi pa talaga timing, maraming tinabangan. Pero meron isang tao na hindi tinabangan. Marami sa Israel during that time, parang dead man na lang sa mga darating na mga Mesiyas na yan, hindi nila pinapansin eh. Dahil nainip na po ang tao. At saka ang dami po nilang mga naranasan na, yung mga pagkubkub sa kanila, yung mga sila po ay mga sinakop, mga ganyan. Masyado na pong maraming sakit na naranasan ang bansang Israel during that time. Pero meron po isang tao na nagngangalang Simeon at sa kanyang espiritu, naramdaman niya, alam niya, nangako ang Panginoon sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Okay? One day, nasa temple siya. He was in the temple doing the usual offering of sacrifices. Ano po siya eh? Siya po ay pari doon. At nilid siya ng banal na espiritu sa isang sanggol na ipapatuli. Nang hawakan niyang sanggol, sabi niya, Lord, I can die now in peace. Dahil nakita ko ng iyong pagliligtas. Ano nakita niyang pagliligtas? Nakita ba niya yung pagliligtas ni Jesus nung ipapako siya sa krus? Hindi po. Hindi po niya nakita. Pero sabi niya, eto na yung baby. Kinarga niya yung baby. Kinuha niya sa mga kamay niya yung baby. Kasi tutuliin yung baby. Maliit pa lang, 8 days old, no? I can die now in peace, Lord. Pwede na akong mamatay ngayon, Panginoon. Sapagkat ito na yung sanggol. Ito na yung baby na hinihintay nila. Nakita niyo yung katapatan ng Panginoon. Alam niyo yung revelation sa akin dito. Kung hinihintay mo si Jesus, mamimit mo si Jesus. Parang si Simeon. Hindi siya binigo nito. Hindi siya binigo ni Lord. Dumating po. Worth the wait. Yung paghihintay niya, inabot man ng, I don't know kung gaano katagal. Pero ang alam lang po natin, masyado na siyang old man. Siguro ang edad po niya nasa 110 or 100 something. Matanda na po. No? Pero, nandoon pa rin po. Nagpakita si Jesus sa kanya. Di ba? Nung baby si Jesus, dinala ni Mary at ni Joseph yung baby para circumcise, no? 8 days old siya. Nakita pa rin niya. So, gusto ko pong sabihin po sa atin, kung may mga, lalo na tayo, mga born again tayo, mga Kristiyano po tayo. Kung may hinihintay ka, ibibigay ni Lord sa iyan. Makinig tayo mabuti, no? Kung hindi nangyari yung mga hinihintay mo, meron siyang mas higit na ibibigay sa iyo. Alam ni Jesus ang lahat para sa iyo, sa ating mga born again Christians. Jesus knows best para sa ating mga born-again Christians. Tayo ang apple of the eye niya. In fact, hindi tayo dapat mainggit sa mga hindi mananampalataya na nakapaligid sa atin eh. Hindi tayo dapat mainggit. Yes, they're successful, pero ang susunod na topic natin tungkol sa successful, hindi ko muna pwedeng ibulalas dito, no? Sa mga susunod na po yun. Meron po akong papasabugin talaga na katotohanan dito, no? Tungkol sa success. Masya-shock po kayo. Pero for the meantime, tingnan natin ito. Pag hinintay mo si Jesus, itong matandang itong si Simeon, no? Focus lang siya eh. Hinintay niya eh. Alam ko magdarating. Alam ko, makikita ko siya. Until one day, nilid siya ng spirit dun sa sanggol. Siguro, malamang umiiyak yung sanggol. Alam niyo po ba pa nagsisircumcise doon sa temple? Napakaraming baby niya. Nakapila yung mga baby na hitutuliin. Ang dami niyan eh. Ang dami. Siguro, daan-daan nyo na baby. Na sanggol. Oh. Pero dinala siya ng Holy Spirit doon sa tamang sanggol. Si Lord Jesus, nung baby pa siya. Hinawakan niya ito. Panginoon, pwede na po akong matsugi. Hindi, pwede na po akong mamatay, Lord. Sabi niya, ito na po ang inyong pagliligtas. Nakita ko na. Ibig sabihin noon, nandito na yung tagapagligtas. Nahawakan niya yung tagapagligtas. Yung babyng ito, sabi niya kay Maria, parang balaraw ang tutusok sa iyong puso dahil sa baby mo. Diba? Because one day, ang babyng ito ay lalaki at ipapako sa krus para sa kasalanan ng buong mundo.
At yan po ang pinagdiwang kahapon, no? Karamihan yung Good Friday. Jesus gave His life to save us. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share Jesus. Share His love. Share His grace. Thank you, and Jesus truly loves us all.